kontrata bilang Kapuso talent ang Dwarfina actor na si Dennis Trillo. Ikinwento niya rin kung paano sila nag-last minute date ni Jenelyn Mercado noong Valentine's Day. Yan ang chika ni Lars Santiago. 8 taon na sa GMA si Dennis Trillo at nitong nagdaang linggo, muli siyang pumirma ng bagong kontrata sa Kapuso Network. Kasama ni Dennis ang manager niya si Popoy Caritativo at para sa panig ng GMA ay lumagda naman sina GMA Chairman and CEO Atty. Felipe Algozon at Senior Vice President for Entertainment TV Wilma Galvante. Hindi halos makapaniwala si Dennis na 8 taon na siyang kapuso. Masaya raw siya sa GMA, kaya hindi niya namamalayan ang mabilis na pagdaan ng mga taon. Hindi ko na rin ma-imagine yung sarili ko na nakikita yung sarili ko na umaartist para sa ibang mga channel. Dito na ako parang lumaki at mahal ko na tong isang malaking pamilya na to. Si Dennis isa yan sa ating inaalagaan. Definitely marami tayong plano dyan. Sa pag-renew raw ni Dennis ng kontrata, ang una niyang sinabihan, ang girlfriend na si Jenelyn Mercado. Nung natanggap ko pa lang yung kontrata, first time ko pa lang na nabasa, na binalita ko na sa kanya agad. Tuwa din siya, sobrang natutuwa siya para sa akin and sobrang proud siya na maganda yung nangyayari sa akin ngayon. Going strong pa rin ang relasyon ni na Dennis at Jen. Noong Valentine's Day nga raw, nagkaroon sila ng last minute date dahil napakapang taping niya sa Dwarfina. Last minute na lang, naghanap kami ng mapupuntahan pero lahat fully booked na. Pero nakahanap kami ng isang restaurant na medyo tago, so doon lang, kumain lang. At ang regalong ibinigay niya kay Jen. Basta maliit lang na bagay na magagamit siya pero isang beses mo lang siya magagamit. Ano naman kaya ang natanggap niya mula sa girlfriend? Wag na, sikreta na lang kasi pag nagbigay ako ng clue, malalaman niyo agad. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga chika ko for today. Tutuloy bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Ako po si Pia Guanyo. Mike? Salamat, Pia. Arestado ang 3 Nigerian na hinihinalang mga miyembro ng tinaguriang West African Drug Syndicate. Nahuli sila sa Bacoor, Cavite sa tulong ng ilang tinatawag na mga drug mules. Nakatutok si Jiggy Manicad, eksklusibo. Sa briefing ng Anti-Illegal Drug Special Operations Task Force o AIDSOT ng PNP kanina, inilatag ang isang operasyon laban sa mga miyembro ng West African Drug Syndicate. Ang target, ang 3 sospek na ito mula Nigeria. Nagbibenta rin sila ng shabu habang naghihintay ng kanilang items na cocaine para maibiyahe sa Thailand, Malaysia o kaya China. Sa pakikipagtulungan ng drug mules na sina Louie at Laiko, ikinasang operasyon na magitan sila sa pakikipagnegosasyon. We are on the way. We are on the bus. Just wait for us. Right? Para magkasundo sa presyo sa droga, agad na nagkabayaran sa second floor ng isang restaurant sa Bacoor, Cavite. Pero laking gulat nila nang bigla silang arestuin ng mga tauhan ng AIDSOT. Para matigil na yung mga ganyang aktibidades ng mga Nigerian dito sa Pilipinas. Kasi nga maraming nakukulong ng dahil sa kanila sa ganyang trabaho na pinapagawa nila. Kaya gumagawa kami ng mga ganitong hakbang. At yun lang ang maitulong namin sa pamahalaan para matigil na yung mga ganyang aktibidades. Yeah, I was having business here. I brought computer here, but I lost all the money, all the goods. Sa tactical interrogation ng mga pulis, lumalabas daw na lumalim din ang koneksyon ng Nigerians sa mga sindikato ng droga sa Pilipinas. Dahil ang itinuturo raw source ng mga ibinebentang shabu, isang Chinese. O titignan natin yung angulo na connected na sila sa mga local drug syndicates natin dito na nagpapakalat ng shabu. At baka nga gano'n na yung nila kasi parang pinalalabas po nila is pang-finance yata nila sa operation nila yun . Pansamantalang isa sa ilalim ng PNP sa kanilang kustodiya ang mga nahuling Nigerian. Jiggy Manicad, nakatutok, 24 oras.
sina dating Pangulong Fidel Ramos, Senate President Juan Ponce Enrile at Senador Gringo Honasan ang kanilang naging bahagi sa 1986 People Power Revolution na nagbalik ng demokrasya sa ating bansa. Banat naman ni Senador Bongbong Marcos, ang EDSA People Power Revolution daw ang nagpahirap sa ating bansa. Nakatutok si Marisol Abduraman. February 22, 1986 sa conference room ng Department of National Defense sa Camp Aguinaldo. Magkasamang humarap sa media ang nooy Minister of Defense Juan Ponce Enrile at nooy Vice Chief of Staff ng AFP na si Fidel Ramos para ihayag ang kanila ng paggalas kay Pangulong Ferdinand Marcos. We are no longer afraid to die because enough is enough, Mr. President. I think you know that your time is up. Makalipas ang 25 taon, muli itong sinariwan ng key players ng EDSA Revolution ang sandaling ito at ang makasaysayang lugar na ito kinilala na ng National Historical Institute. To give importance to a part of Philippine history, what happened here is very historic. We might as well, since it's already a National Historic Site. Sa hallway papasok sa conference room, makikita ng mga nangyari simula noong February 22 hanggang February 25, 1986. Nandito rin ang mga iba't ibang memorabilia na ginamit sa makasaysayang bloodless revolt. Dito mismo sa kwartong ito ng pulong ang nooy Minister of Defense Juan Ponce Enrile at si dating Vice Chief of Staff Fidel Ramos, 25 taon ang nakalilipas. Dito nila pinag-usapan at inanunsyo ang kanilang pagkalas kay Marcos. Si Pangulong Ninoy Aquino nagpasinaya sa D&D Mini Museum at Conference Hall. Dito pong araw na ito, ginugunita natin ang petsa, ang minuto na kung saan nanumbalik ang sandatang lakas ng Pilipinas sa paglilingkod sa taong bayan. Dito po pinairal yung kanilang konsensya sa nakikita ng problema. Sinariwan ni Enrile ang kanyang alaala ng mga panahong yun. Ayon kina Enrile at Honasan, wala silang pinagsisisihan sa kanilang naging desisyon nung kritikal na panahong yun. Meron kaming basihan kung bakit kami umaklas yung sarili namin. Dahil buhay na namin ang nakataya doon. Kung anong ginawa ko, paninindigan ko yun. What has happened in Tunisia, Egypt, Libya, Bahrain, this new wave, this fresh wind of change. 25 years ago, we never imagined that this would happen in secular societies, such as the ones we are observing now in the Middle East. So this is part of our legacy to the world. Hinanakit lang ni Ramos, tila nawawala na raw ang kahalagaan ng diwa ng EDSA sa mga kabataan ngayon. Asan yung mga kabataan ngayon? Nasa school, nasa Facebook, nasa mall. Pero para kay Senador Bongbong Marcos, anak na napatalsik ng Pangulo, maunlad na daw sana ang Pilipinas kung hindi nangyari ang EDSA Revolution. Siguro Singapore na tayo ngayon. Di naman sang-ayon dito ang kapwa-senador na si Miriam Santiago. Nasa authoritarian system nga ang Singapore tulad ng Pilipinas noon, pero wala naman daw corruption doon, kaya di raw maikukumpara ang dalawang bansa. Marisol Abduraman, Nakatutok, 24 Oras. Isang Rondalia concert ang ilinao sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Layo ng konsyerto na buhayin ng diwa ng EDSA People Power sa pamagitan ng musika. Nakatutok si Mari Dumay. Sa himig ng awiting ang tangi kong pag-ibig, sinimula ng mga musikerong ito ang pagtatanghal. Tila ba ipinapahiwatig ang pagbabalik ng sinaunang suyuan ng mga Pilipino. Gamit ang rondalya at iba pang instrumento, sinundan ito ng ilang pang klasiko at makabayang musika sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Bahagi ito ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng People Power Revolution at gayon din ang bantayog ng mga bayani na itinayo matapos ang mapayapang revolusyon. To us Filipinos, a celebration is always includes music, not just for remembering EDSA, but also for continuing to steer love of democracy, freedom, and justice. Ikinalulungkot umano ng mga kasapi sa EDSA People Power ang kawalan na ng kaalaman ng kabataan sa tunay na diwa ng EDSA at ang hirap na idinulot ng diktadoryang rehime ng mga Marcos. Sa pamamagitan ng mga himig na tinugtog dito sa Rondalia Concert, layo ng mga organizers na buhayin at lalong pahalagahan nating mga Pinoy ang ating demokrasya at kalayaang ipinaglaban ng mga tinaguriang heroes of EDSA. Nagtanghalang Sisters of Mary Schoolboys Town Rondalia ng Silang Cavite. Bagamat hindi himig Pinoy, nakibahagi rin at nagpakitang gilas ang Sai Hong Peng ng Thailand.
At ang Phoenix Trio ng Russia. We are so happy to be here. Your country is so sunny, lightly, and warmly, and hardly. The nature of our music is for peace, for peaceful mind, for peaceful people. It's soft like this. It's not good for fighting. Bukod sa concert, may book fair din kung saan ibinenta sa murang halaga ang ilang libro ng kasaysayan. Lubos naman natuwa ang mga Rondalia music lovers sa kakaiba at espesyal na musical experience na ito. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. At yan po mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.